Takot na takot ang mga tao dahil sa pagdating ng isang ogre na sinubukang hawakan at sirain ang barrier na ginawa ni Shirka. Chill lang si Shirka. Pero nang makitang pumulot ng troso ang ogre at ibinato sa simbahan ay naguluhan ng lahat dahil hindi sila ligtas kapag magpatuloy ito. Umulan ng malakas at tumayo naman ang isang hayop na kamukha ni Jar Jar Binks saka naglakad palapit sa mga tao. Sinabi ni Shirka kailangan niya ng oras para makagawa ng spell panglaban sa ogre kaya lumabas si Guts na kinagulat ng mga tao. Sinabi ng mga ito na matitigok ang bida sa gagawin. Pero sinabi ni Puck na sanay na si Guts sa ganun. Agad tinapunan ni Guts ng granada ang ogre na umatake saka din pinutol ang kamay nito at hiniwa ang paa. Pero nakatapon ulit ng kahoy ang malaking halimaw. Kaya hindi makapaniwala ang mga tao dahil kinakalaban ni Guts ang higanti. Maging si Sir Paco ay hindi inasahan na ganun kalakas si Guts. Sa isip ni Shirka ay ginawa ito ni Guts gamit lang ng lakas at walang magic. Sinubukang kainin ng mga troll ang kamay ng ogre pero pinulot ulit ito ng ogre at ibinalik sa sarili. Binalak ni Guts na umatake habang nagre-recover ang ogre nang sinangga niya ang tubig na pag-atake ng isang kelpie. Nagtaka si Shirka dahil sa pagdating ng dagdag kalaban kaya agad niyang sinabihan si Guts na delikado ang kalaban na ito kapag umuulan. Tapos pinatamaan pa ng kelpie ang tatlong tambay na troll sa mukha na knockout. Sinabi ni Shirka na walang paki ang kelpie basta magawa ang gusto. Sinabi ni Sir Paco na lalabas din siya para mabigyan ng oras si Shirka. Pinakiusapan niya si Fairness na bantayan si Casca. Saka din agad na tumalon mula sa itaas ng simbahan gamit ng elemental cape kaya nagulat si Shirka dahil madaling na master ni Sir Paco ang mga wind elementals. Sa isip ni Sir Paco ay tingin na daw niya na tapos na ang panahon ng pananatili nito sa tabi ni Fairness. Naglakad siya patungo sa tabi ni Guts para samahan ito sa laban. Tapos walang ano-ano na siya naman ang inatake ng kelpie pero niligtas siya ng wind elemental. Umatake naman siya na kinasaktan ng frog horse kaya sinabi niya kay Guts na ito ang lalabanan niya. Samantalang si Guts naman ang humarap sa malaking ogre na pumulot ng isang waiting shed at itinapon kay Guts. Ngunit nakatayo pa rin ang bida at isang hampas lang niya ng espada sa leeg ng ogre ay bumagsak ito. Kaya alisto ang mga troll na kakainin sana ito ngunit isa sa mga ito ang itinapon ng ogre sa simbahan na nasunog. Hindi rin makapaniwala ang pari sa nakikitang kababalaghan. Nag-concentrate si Shirka at hinanap ang nakatagong spirit shrine sa lugar na kinatayuan ng simbahan at nakita ito. Muling umatake ang frog horse ng tubig kay Sir Paco na nataman at natamba na binalak kainin ng halimaw. Pero pinutol niya ang dila ni Jar Jar Binks sabay atake ng wind slash na sinangga ulit ng kelpie. Napagtanto ni Sir Paco na wala siyang laban sa mas mabigat na pagtapon ng frog horse ng water element nito. Lalo na at first timer lang siya sa paggamit ng magic. Sa kapaggamit lang ang mata ay biglang tumaas ang tubig sa mga paa ni Sir Paco at binalot ang buong katawan niya kaya hindi siya makahinga na napaluhod. Pero mabuti na lang at muli siyang iniligtas ng suot niyang may taglay na wind elementals na tinanggal ang tubig. Dahil dito ay naintindihan ni Sir Paco ang power na kakayahan ng wind elements na kasama niya. Gamit ang pakpak ng agila ay umatake si Sir Paco at pinalutang sa ere ang kaharap na frog horse. Sa kanya ito nilapitan at binalak matusok ng espada ang leeg ng frog horse. Pero nag-counter ang halimaw at tinulak siya ng tubig palayo at nasaktan pa ang lalaki. Kaya napasigaw si Fairness na napansin ni Guts. Tutulong sana si Guts na lalapitan si Sir Paco pero pinigilan siya ng ogre na nagtapon ng kahoy. Umatake ulit ang frog horse ng tubig pero bigla itong natigil, saka nakita ni Sir Paco ang paglayo ng tubig sa frog horse. Saka pabiglang nabalot ng tubig ang mga trolls na tambay sa tabi na kinagulat ni na Sir Paco at Guts. Kaya nagtanong ang pari kung anong nangyayari. Saka pa nila nakita si Shirka na nakipag-isa na sa water spirit na may pakpak. Ipinaliwanag ni Evarella na dahil sa pagsisid ni Shirka sa mundo ng mga spirito ay nagsasalita na ang water spirit sa kanyang pisikal na katawan at sinabi nitong lilinisin ang lugar na iyon laban sa mga halimaw. Kaya naramdaman ng mga tao ang pagyanig ng paligid dahil tinitipon ng water spirit ang mga tubig na gumawa ng baha. Nakita nila ang pagkalunod ng mga trolls dulot ng rag-asa ng tubig. Saka pa sumasayaw-sayaw ang wala sa sarili na Shirka. Maging ang malaking ogre ay hindi rin nakaligtas sa agos ng tubig na kinagulat ni Guts dahil sa kayang gawin ng magic. Hanggang lahat ng mga trolls na kalat ay tinangay ng tubig. Lumusong si Guts sa agos ng tubig dahil pinuntahan ng nagpupumilit makaligtas na ogre at tinapyasan ng malaki nitong ulo kaya natangay ang ogre sa wakas. Kasunod nito na pinugot din ni Sir Paco yung maingay sa Star Wars at nanalo din siya. Tinatawag ng mga tao si Isidro na pumasok na pero sa isip niya ay napapahanga sa lakas ng mga kasama. Hindi daw makapaniwala ang mga tao na natalo na ang lahat ng mga halimaw at nagpasalamat sila sa witch. Maging ang pari ay napanganga sa kagagawa ng witch. Sinabi ni Evarella kay Shirka na dapat na nilang itigil ang pag-agos ng malakas na tubig. Pero nang tignan nito ang witch ay wala ito sa sarili dahil malalim ang pagkakapunta ng kaluluwa ni Shirka sa spirit world. Sinubukan siyang gisingin ni Fairness pero sinabi ng fairy na delikado dahil baka maiwan si Shirka sa spirit world. Nasa spirit realm nga si Shirka na parang nakahay dahil nagpapatangay sa drugs nito.
Sinabi ni Evarella na gamit ang pagpalo sa stick na gamit ni Shirka ay makakabalik ito sa sarili. Sa spirit realm ay ramdam ni Shirka ang galit ng water spirit pero nang marinig ang huni ng tunog ng pampalo ay bigla siyang natauhan. Naalala niya ang turo ni Flora na huwag magpatangay at hayaan na mawala siya sa spirit realm at makontrol ng spirit beings. Kaya nagmulat naman ng mata si Shirka na inakala nilang ayos na. Pero dahil late siyang bumalik ay natabig ng malaking bato ang simbahan na kina-outbalance ni Casca at nahulog silang pareho ni Fairness na tinalon ito. Nakita ito ni Guts na sinubukang hawakan ng kamay ni Fairness pero hindi sila nagkaabutan. Nakita ni Shirka na hindi pa nakabalik sa katawan ang paggalaw ng sarili na mas pinalakas ang pagrag-asa ng tubig na tinangay ang dalawang babae. At walang nagawa sina Sir Paco at Guts kundi sumigaw na lang. Kalaunan pa ay natanggal na ang malakas na agos ng tubig na ikinasaya ng mga tao na naroon dahil ligtas na sila. Samantalang nagpatuloy sa paghahanap ang mga bida sa dalawang babae na mga kasama. Nasugatan si Sir Paco na nanghina kaya sinabi ng mga kasama na chill lang siya dahil patuloy na hinahanap ni Shirka ang mga babae. Sa isip ni Shirka ay dapat ginalingan pa daw niya. Tama, pero nasa huli ang pagsisisi. Sinabi ni Guts sa kanya na magaling ang ginawa niya dahil nailigtas ang mga tao doon. At siya lang ang pag-asa nila para mahanap sina Fairness at Casca. Naramdaman ni Shirka na ayos lang sina Casca at Fairness pero nang ipakita ang mga ito ay buhat-buhat na sila ng mga trolls. Pagkatapos pa nang magtanong ang mga tao kung anong ginawa ni Shirka ay sinabi niyang nagpatulong siya sa mga anghel na tulad ng binabasa ng mga tao sa kanilang scriptures. May ilang pang itinuro si Shirka sa mga tao tungkol sa spirits at sinabing alam na ng pari ang gagawin dito. Kinausap naman ni Morgan si Isidro na nagmumukmak sa isang gilid dahil feeling niya ay wala siyang silbi kumpara sa mga nagawa ng mga kasama. Pero sinabi ni Morgan na bata lang siya. Saka may inilabas na espada ng isang manlalayag na bigay ng tatay niya. Kinuha naman ito ni Isidro na sinabing matutupad din ang pangarap niya na hindi tulad ni Morgan. Samantala ay nasa tabi si Sir Paco na hindi pa rin gaanong nalunasan ang sugat sa katawan. Sinabi ni Shirka na epektibo pa rin ang spell na ginawa niya sa simbahan kaya isang gabi lang ay maghihilom din si Sir Paco. Sinabi ni Sir Paco na iwan na siya dahil ayos lang siya at hanapin na ang mga babae. Kaya agad tumalikod si Guts na sinundan ng mga kasama para hanapin sina Casca. Habang naglalakad ay sinabi ni Shirka na sinusundan niya ang bakas ng mga trolls. Hindi niya makausap ang mga babae dahil feeling niya ay walang malay ang mga ito. Natigil sila nang may makitang naglalakad na mukha. Pinakiramdaman ito ni Shirka at sinabing nasa astral realm sila na intersection ng spirit world at mortal realm tapos sa kinaroroonan pa ng mga pangit na nilalang. Kaya napalibutan sila ng mga kakaibang nilalang. Sinubukan pang makontak ni Shirka ang dalawang babae gamit ang telepathy. Nagising naman si Fairness na agad ginising si Casca. Sa kanila narinig ang boses ni Shirka na kinamusta sila. Sinabi ni Fairness na ayos lang sila pero nagulat ito nang makakita ng uod na may malaking mata. Kaya naramdaman ni Shirka na nagulat ito. Sinabi ni Shirka sa mga babae na ligtas sila basta huwag tatanggalin ang magic na damit. Tapos nang lumapit ang pangit ay sinaktan niya ito gamit ng magic knife kaya tumakbo. Saka din sila kumalma at sinabi kay Shirka na ayos lang sila. May narinig silang sigaw ng babae at nang lumingon sila ay nakita ang mga rapist na troll na inaabuso ang mga kawawang tao. Kaya agad sinabi ni Shirka sa kanila na tumahimik lang para hindi makita ng mga munyak. Yumite kudasai! O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax, isang babae ang nagmakaawa na lumapit sa kanila at humingi ng tulong. Pero sumakit bigla ang tiyan nito sa kanawasak at lumabas ang mga pangit na baby ng troll. Kaya napasigaw si Fairness sa takot. Naramdaman ito kaagad ni Shirka at sinabi sa mga kasama na bilisan nila ang pagpunta sa mga kasama. May mga troll sa ilalim ng daan pero gumamit ng magic si Shirka para hindi sila maramdaman at madali lang silang nakadaan. Sinabi ni Shirka na ang skill na iyon ay basic lang sa kanilang mga mage. Nasabi ni Puck na dapat ito ang pag-aralan ni Isidro. Dahil sa mga nakikitang nakakatakot ay hindi makapag-isip mabuti si Fairness at naalala na gusto lang naman lumaki pero hindi sa punto na nararanasan na niya ngayon. Pinigilan niya ang pag-alis sana ni Casca at sinabing magtago lang sa likod niya. Sinugat niya ang unang troll habang iniisip na mahina man siya pero mas mahina si Casca na ibinigay sa kanya para bantayan niya. Subalit na disarmahan siya ng troll at wala na siyang depensa. Akala niya kung tapos na sila pero biglang natigok ang troll sa harap niya dahil ginamitan ito ni Guts ng crossbow. Saka din lang pinagpapana ni Guts ang mga manyak na troll. Nagpasalamat si Fairness na nakarating doon sina Guts at ng iba pa sabay hanap kay Sir Paco. Sinabi ni Guts hindi nakasama si Sir Paco dahil sa sugat nito pero ayos lang siya at hindi mamamatay. Sinabi naman ng witch sa mga tao na nakidnap na ililigtas sila paalis doon at hindi makapaniwala ang mga ito. Mayroon pang mga bata na naroon na iniligtas din nila. Samantalang maraming mga troll ang nagtipon para sa pag-atake na mas marami pa kumpara sa umatake sa bayan. Sinabi ni Guts na siya ang bahala sa pakikipaglaban sa mga trolls saka sinabi sa mga kasama na umalis na sila kasama ng mga tao.
Sumagot si Shirka na kailangan ni Guts ng magic weapons pero bahala na daw ang bida. Saka inutusan nito si Fairness na bantayan si Casca. Saka din pinuri ang pagbabantay ni Fairness kay Casca kaya naiiyak ito. Agad na naglakad palayo ang mga babae paalis. Binigyan naman ni Guts si Isidro ng mga granada at sinabi kung paano ito gamitin. Bantayan daw nito ang mga babae sa paglabas nila doon. Sinabi pa ng bida na alam nitong maasahan niya ang bata. Kaya muling nabuhay ang moral ni Isidro na umalis na din. Kaagad na pinagpapana ni Guts ang mga trolls na parang langgam sa dami gamit ng bogen. Sinabi ni Guts na dahil parang mga ipis sa dami ang mga lumalabas na mga trolls ay wala daw siyang choice kundi papatay ulit ng mahigit 100 na rapist. Pero hindi na tao kundi ay mga manyak na halimaw. Samantala sa daan ay may nakasalubong na troll ang mga babae na agad binato ni Isidro ng bomba kaya pinuri siya ni Fairness. Nasaktan ng paa ni Casca na napaluhod at sinamantala ito ng isang monster na lalapit sana pero sinaksak ni Fairness sa mata. Kaya nagkaka-confident naman si Fairness. Balik kay Guts ay parang tunog ng kanya ng kada pag-slice niya ng mga maraming trolls. Wasak ang mga ito na hindi makaporma. Sinabi ni Shirka na napaligiran sila ng mga trolls at hindi daw sila pwedeng makapagtago gamit ng magic kaya inutusan nito si Isidro na dumpensa sa likod. Nag-iisip si Shirka ng gagawin na spell nang maramdaman ang mabilis na pagdaan ng isang nakakabayo saka ipinakitang tigok lahat ng mga trolls sa harap nila. Samantala sa kinaroonan naman ni Guts ay nakapag-berserk na siya at ipinakita din na tigok na ang sangkatutak ng mga troll. Kaya 100 troll slayer na siya. Walang laban si Goblin Slayer dito. Naramdaman ni Guts ang pagsakit ng seal sa leeg. Saka din nakita ang paggalaw ng pulang likido sa harap. Nakalabas na ng astral realm ang mga villagers kasama ni Shirka at ng mga kasama. Pero maging si Casca ay naramdaman ng pagsakit ng seal nito. Naramdaman din ito ni Shirka na napatili dahil sa hindi inasahang pagbabago ng paligid. Sinubukan niyang kausapin si Guts pero hindi niya maabot. Nakita ni Guts ang paglabas ng fallen angel na si Slan. Kaya kaagad siyang tumalon para sana matagay ito ng espada pero may pakpak ito kaya sa tubig nahulog ang bida. Saka pa siya hinila ni Slan at niyakap sabay sabi na namiss ito. Ramdam daw kasi nito ang galit ni Guts sa lahat ng mga pinagdaanan nitong mga laban at mga gabi na hindi siya mapakali. Saka pa kinalabit ang leeg ng bida at pinalabas ang galit ni Guts. Ramdam ni Shirka ang pagka-disconnect kay Guts saka din ng hina sina Everella at Puck na parang natatae. Sinabi ni Shirka na gagawa na siya ng spell para isara ang teritoryo ng mga troll na iyon. Sinabi niyang paniwalaan nilang makakalabas si Guts bago pa niya matapos ang spell at may lock ang lugar na iyon. Dahil sa galit na nararamdaman ni Guts ay madali lang siyang minamanipula ng demonyita na ibinitin at sinabing gawin sa kanya ang hilig gawin ng mga manyak. Pero bago pa may mangyari ay may nagtapon ng blade na kinabagot ng tali sa isang braso ni Guts. Dumating si Skull Knight na tinawag si Slan na reyna ng mga pokpok. Nagtanong ang skeleton warrior kung bakit mag-isa nito at sumagot ang babae na sinadya niyang dumating para makita si Guts. Inilabas ni Skull Knight ang armas. Pero agad namang pinalabas ni Slan ang mga ogre nitong alaga sa harap ng Skull Warrior. Habang nag-uusal si Shirka ay sinabi ni Isidro sa mga kasama na huwag lumabas ng ginawa nilang circle para ligtas sila. Subalit nag-alala si Fairness nang makitang armas ng tao ang hawak ng mga troll dahil pwede silang masaktan. Kaya hindi na nagdalawang isip si Isidro na magpunta sa harapan ni Shirka. Samantalang busy naman si Shirka na sumisisid sa spirit realm at feeling nitong mabigat ang paligid. Saka nakarating din sa hinahanap niyang spirit na may teritoryo doon. Sa kabilang banda ay walang hirap na pinaghahati-hati pa rin ni Skull Knight ang mga malalaking ogre kahit marami sila. Pero dahil nasa teritoryo sila ng darkness ay muling napalibutan si Skull Knight ng mga ogre at trolls. Saka pa siya inaasar ni Slan na sinabing hindi mauubos doon ang kanyang kalaban. Pero sinabi ni Skull Knight na oras na. At biglang tinutok at ipinaputok ni Guts ang secret weapon nitong baril kay Slan na hindi nakailag. Samantala kina Isidro ay nagpaputok siya ng bomba pero isa na lang ang natira. Dumating ang isang malaking troll na may crossbow na pinulot ang mas maliit na troll para gawing human shield. Parang ISIS lang. Kinalkula ni Isidro ang pag-asa niya habang busy pa rin si Shirka sa ginagawa. Saka naalala ang pagligtas sa kanya noon ni Morgan. Nagdesisyon si Isidro at sinabayan nito ng pagtapon ng granada ang balak pagpana sa kanila ng troll na sumabog. Nagtumbling siyang naiwasan ng palakol ng troll saka ito nasugat ng espada at kaagad tinusok ng fire knife kaya snog ang kalaban. Kay Guts naman ay nabutasan ng katawan ni Slan na sinabing ramdam nito ang sakit pero kulang pa. Sinabi agad ni Skull Knight na gumalaw si Guts at gamitin ang espada. Kaya kaagad namang ginamit ng bida ang armas at sinaksak ang kalaban sa katawan. Kaya dahil dito ay nasiyahan si Slan sa naramdamang sakit na humabol pa ng kiss saka din naging isaw na hindi naluto. Yung paborito mong street food. Pero sinabi ng buhay pang kalaban na magkita silang muli. Nasunog namang tuluyan ang hari ng troll na kinasaya ni Isidro. Pero ang mali niya ay marami pang mga natira na troll sa likod niya. Naistorbo ang mga troll dahil sa pagsalita ng spirit ng mga ugat ng puno na nasa katawan ni Shirka.
Sinabi nitong ayon sa usapan nila ni Shirka ay gagawing pataba sa lupa ang lahat ng troll na nakatira sa kanyang katawan. Saka ito damapa at naglabas ng fire spell sa lupa na kumalat sa paligid. Sa kinaroroonan ni Guts at Skull Knight ay sinabi ng bungo na ang pagguho ng lugar na iyon ay dahil sa kapangyarihan ng pakikipagkasundo ni Shirka sa spirito ng ugat ng puno. Nag-alala si Guts dahil nasira ang labasan kaya kinain ni Skull Knight ang espada para ilabas ang mas malakas na armas. Nag-usok ang katawan ni Skull Knight saka inilabas ang kakaibang anyo ng espada na parang kombinasyon ng bihilit na may mata-mata. Paghampas ng Knight ay nahati ang lupa na kinakain ng naroon kaya kaagad sumakay ang bida sa kabayo. Pero nakita nila ang paglabas ng mga patay sa butas na mabilis ang paghabol sa kanila kaya nagbukas ng isa pang portal si Skull Knight. Samantala ay nasusunog ang paligid at hindi na kinaya ni Shirka na ipagpatuloy ang pagkontrol sa lugar kaya napaluhod siya. Naiisip agad ni Isidro si Guts na biglang lumabas sa likod nila. Nagtaka si Guts kung anong nangyari kaya sumagot si Skull Knight na dumaan sila sa ibang space patungo doon gamit ng armas. Saka din agad naglaho. Kalaunan pa ay nakita nila ang paligid na bumalik sa dati at nagliwanag ang kalangitan. Kaya nakaligtas silang lahat kasama ng mga walang damit na Attack on Titan. At masaya rin si Sir Paco na makita ang ligtas na fairness samantalang pinagmamasdan sila ni Guts. Naalala ni Guts ang mga old comrades nito. Hindi daw niya inasahan na makakahanap ulit ng tulad ng dati. Samantala ay katatapos lang ayusin ni Flora ang ihinanda nitong armor habang katabi si Skull Knight. Saka pa siya minasahe ng mga golem na alalay. Natigilan sila sa pag-uusap dahil narinig nila ang pagdating ng mga halimaw. Naisip ni Flora na dahil sa madaling paglapit ng mga umaatake ay nanghina na ang power niya. Sumakay si Skull Knight sa kabayo nito para makipaglaban para kay Flora dahil nais niya itong mamatay ng payapa. Kaya nagpasalamat ang babae sa kaibigan. Sa isip ni Flora ay gusto sana nitong makita ang dating ngiti ni Skull Knight noong tao pa siya. Sa daan pa uwi ay feeling ni Shirka na narinig ang isip ng master na si Flora. Kaya sinabi ni Evarella na baka gusto lang niya ng praise mula sa master. Hindi sigurado si Shirka kung ang mga kasama niya ngayon ay konektado sa future niya. Saka din nagpasalamat si Fairness na sinabing ang galing ni Shirka. Natigilan silang lahat nang biglang natamba si Guts Padapa dahil sa malaking sugat sa katawan. Inakala ng mga kasama na nag-heal naman na si Guts pero nakita ni Shirka na may sugat si Guts sa astral na katawan at sinabing kailangan nila itong malunasan agad. Muling tumayo si Guts na sinabing ayos lang siya at naglakad ulit. Kaya gamit ang mind communication ay nagtanong si Shirka kung anong nangyari kay Guts sa teritoryo ng mga troll at bakit nawala pa ang protection spell na inilagay niya sa seal nito. Sumagot si Guts na dahil nakalaban niya ang isang nagpapanggap na anghel pero scam pala. Kaya nagulat na nagtaka ang witch kung paanong ang isang mortal ay nakaharap ang mataas na rangko ng spirit being. Naalala niya tuloy ang sinabi ni Flora na huwag siyang malinlang ng maling akala. Saka pa biglang napansin ni Shirka ang madilim na atmosphere ng nilalakaran nila kahit maliwanag ang paligid. At napagtanto niyang nasira na ang depensa ng kanyang master na si Flora. Maging si Guts ay ramdam din ng masamang pangyayari sa mansion kaya pinaiwan ang mga babae doon. Sa paglapit nila ni Shirka ay nanlumo sila sa nakitang nasusunog na mansion ni Flora. Napasigaw si Shirka na concern kay Flora at nais puntahan ng boss kahit may apoy kaya agad siyang sinundan ni Isidro at Sir Paco para pigilan. Nakita naman agad ni Guts ang mga kalaban na nasa gilid lang na alam niyang class S monster. Kaagad siyang umatake ng pagtaga dito at nasaktan ng balikat ng halimaw na napatanong kung sino ang bida. Saka din tinanggal ang armas at itinapon si Guts. Naging mas malakas na klase ng halimaw ang pangit na tumalon para sana patayin ang nanghina ng Guts. Pero ito ang dinaanan ni Skull Knight at siya ang nagregla ang katawan na bagsak. Nagtanong si Guts kung bakit naroon si Skull Knight kaya sinabi ng skeleton na magkaibigan sila ni Flora. Nagtanong ang mga monsters kung sino ang kaharap na buto. Pero ayaw nitong magpakilala sa mga pangit na hindi niya type. Naalala siya ng isang monster na siya yung nang hit and run noong nag-birthday ang kanilang master na panglimang fallen angel. At naalala din na sina Guts yung isang nakatakas na sacrifice. Kaya nagka-idea si Guts kung sino ang master ng mga ito. Saka pa dumating ang malakas na si Zod na muling nakita ni Guts. Sinabi nitong ang iniisip ni Guts na master nila ay si Griffith at wala nang iba. Dumating din ang isa pang general na si Grunbeld at hiniling kay Zod na siya na ang lalaban kay Guts na pinagbigyan ng kalabaw. Narinig na daw ni Grunbeld ang kwento ni Guts na malakas na mortal. Hindi daw kaaya-aya sa isang mandirigma na tulad nilang atakehin ang mahinang babae na tulad ni Flora. Pero agresibo kasi silang mahanap siya kaya ginawa ito. Inihanda ni Grunbeld ang mga malalaki nitong armas at sinabing bilang miyembro ng Band of the Hawk ay hinahamon si Guts ng death duel. Kaya hindi makapaniwala si Guts na Band of Hawk ang kaharap niyang anak sa labas ni Stephen Wolf. Samantala ay muntik matamaan ng apoy si Shirka kaya itinulak siya ni Isidro pero nabukulan ng kawawang lalaki. Saka naiyak si Shirka na sinabing wala sa kakayahang gumawa ng magic spell.
Dumating si Sir Paco na sinabing umalis na sila doon. Hinihila nila si Shirka paalis nang sumagot si Flora gamit ng telekinesis. Nasa apoy pala ito na inutusan si Shirka na dalhin ang ihinanda niyang armor kaagad kay Guts dahil malakas ang kalaban nito. Naiiyak si Shirka na sinabing gustong unahin si Flora. Pero sinabi ni Flora na alam na niyang mamamatay na ito. Sa kakasalanan para sa isang mortal ang mabuhay ng masyadong matagal na panahon at karma niya ang pagkamatay sa ganong paraan. Malulungkot daw si Shirka kapag mawala si Flora at naalala ang mga nakalipas na pag-aalaga ng master sa kanya. Balik kay Guts ay malakas siyang hinampes ni Grunbeld ng maso kaya siya napaatras at bagsak na ramdam ang lakas ng kalaban. Mas malakas daw si Grunbeld kumpara sa ibang mga class S demon na nakalaban na niya. Gumanti ng hampas si Guts na sinangga ng kalaban, saka din siya kaagad binangga ng armas ni Grunbeld at na-follow up ng maso. Kaya feeling ni Guts na nasira ang ilan niyang buto sa katawan. Sinabi ni Grunbeld na kahanga-hanga ang tibay ng espada ni Guts. Pero hindi daw sapat dahil nararamdaman niyang walang bigat ang depensa ng bida. Sa isip ng bida ay wala kasi yung armor niya kaya madali lang siyang nasasaktan ng ganun kalakas na kalaban. Sinabi ng mga nanonood na monsters na hanapin na nila si Flora at patayin ito. Pero biglang naputol ang ulo ng isa dahil sa armas ni Skull Knight. Lumapit si Zod na sinabing siya ang bahala sa skeleton. Nagreklamo ang isang monster na sinabing siya ang lalaban pero pinasot siya ng nainis na Zod at muling inutusan ng mga tauhan na puntahan na si Flora. Aalis sana si Skeleton pero pinigilan siya ni Zod. Sinabi ni Zod na siya lang ang naroon na kayang tapatan si Skull Knight. Sa kabilang banda ay nahanapan ng isang class S monster sina Sir Paco at ng iba pa. Sinabi nitong kung gusto ng mga tao na makaligtas ay ituro nila si Flora. Pero agad itong inatake ni Shirka ng fire magic kaya nainis ang pangit. Agad ginamitan ni Sir Paco ng wind slash saka din tumakbo ang mga tao. Pupunta daw sila sa treasure room para kunin ang isang mahalagang gamit na ibibigay nila kay Guts sabay baba sa basement. Naintindihan daw ni Shirka ang nais mangyari ng kanyang master. Bilang mage ay si Shirka na lang ang pwedeng makatulong kay Guts sa oras na iyon. Pinuntahan nila ang treasure room at agad hinanap ang armor na hinanda ni Flora kanina para kay Guts. Balik kay Guts ay bagbog siya kay Grunbeld na muling sinaktan ng bida gamit ng malaking shield. Sinabi ni Grunbeld habang inaapakan si Guts na hindi siya naniniwalang si Guts ang Black Swordsman na narinig dahil mahina ito. Sinabi pa ni Grunbeld na hindi daw karapat dapat mamatay bilang isang warrior si Guts dahil mahina. Saka itinapon si Guts para patayin ng long-range weapon nito at hindi ng maso nito. Tinutukan niya si Guts ng kanyan at pinaputukan kaya nag-usok. Pero iniligtas si Guts ng mga golem na gawa sa lupa at mas lumaki pa. Nagtanong si Guts kung ayos lang si Flora. Pero nakita niya ang isang kuweba na ipinakita ni Shirka na pasukin daw niya. Oy kuweba daw. Ikaw talaga ibang kuweba iniisip mo. Kasabay ng pag-slice at pagpapasabog ni Grunbeld sa golem ay pinasok na nga ni Guts ang kuweba gamit ng bilog na pinto. At nahulog siya sa harapan ni Shirka na nakitang malala ang sugat sa katawan ni Guts na hindi na makagalaw. Tapos binulabog pa sila ng sumusunod na classes monster na sinisira ang pinto. Sa isip ni Shirka ay trabaho niyang iligtas ang lahat ng naroon dahil siya rin naman ang naglagay sa kanila sa panganib. Hinawakan ni Guts ang kamay niya dahil nasa kuweba na siya sabay tingin sa babae. Nilagyan nila ng kuryente ang pinto para hindi makapasok ang monster sabay ipinasuot kay Guts ang bagong malakas na armor. Pagkasuot ni Guts ng armor ay pumasok naman ang monster at kinain si Guts. Sa labas ay naiinis si Grunbeld na hinahanap ang bida dahil sa pagtakas nito. Nang maagaw ng pansin nila ang lumabas na class S monster na nagpapatulong dahil nasasaktan. Saka din ito biglang pinaghahati ni Guts gamit ng espada mula sa loob. Kaya napansin din siya ni Zod. Ipinakita ang bagong itsura ng bida sa bagong armor nito. Nais pumapel ng isang monster na kinagat si Guts ng buo, pero siya ang naging karne na nahulog sa lupa. Kitang-kita naman ito ng mga kasama ni Guts na napahanga dahil sa bilis at lakas ni Guts na kakaiba. Hindi ito maintindihan ng masayang Isidro kung paanong ang mahinang Guts kanina ay biglang lumakas. Tinapik pa nito si Shirka at sinabing dapat ay ibinigay na ito kay Guts bago pa nila kalabanin ang mga troll. Pero sinabi ni Shirka na kakaiba kasi ang armor na iyon. Hindi sigurado si Grunbeld kung si Guts ba ang kaharap nito pero nakita ang espada na iyon pa rin kanina. Nasabi naman ni Zod kay Skull Knight na naging katulad na nito ang tao na si Guts. Maging si Guts ay nagtataka dahil nang isuot daw niya ang armor ay nawala ang lahat ng sakit na nararamdaman niya. Ramdam din niya ang paglabas ng kakaibang pakiramdam na alam niyang pagkabayolente na nagmumula sa loob niya. Saka pa napasigaw si Guts na nagbago ang itsura nito sa pagiging berserk. Mabilis na tumaga si Guts na sinangga ni Grunbeld pero ramdam ng higanti ang naging lakas ng bida. Kaya nagulat siya dahil sa isang hampas ni Guts ay nayanig siya. Patuloy sa pag-atake ang bida na parang wala sa sarili habang sumasanggalang si Grunbeld. Imposible daw na mabilis ang paggalaw ni Guts sa bigat ng armor at espada. Lumapit si Guts at point blank na pinaputukan ng armas sa kamay ang kanya ni Grunbeld. Kaya nasunog ang kamay ni Grunbeld na hindi makapaniwalang hindi lang siya nag-iisa na may kanyan sa katawan.
Nag-alala din si Isidro dahil parang sobrang malakas naman na si Guts kumpara sa kung sino siya. Unang beses itong masaksihan ni Sir Paco. Sinabi naman ni Shirka na delikado pag nagpatuloy si Guts sa pakikipaglaban ng ganun dahil malala ang sugat niya na namanhid lang kasi. Ang armor daw ni Guts ay gawa ng mga dwarves na kalahi ni Oakenshield at ito ang Berserker. Nagiging malakas ang nagsusuot nito dahil nagiging manhid ang katawan at napupuno ng emosyon ng galit. Pero kapalit nito ang hindi nila alam na pagkasira ng kanilang sarili. Kaya nagdudugo ang katawan ni Guts na parang pinipiga na whisper with wings kaya nag-alala si Isidro. Sinabi ni Grunbeld na aatake ng pinakamalakas na pagmaso saka din ginawa. Sinabayan siya ni Guts na tinaga ang maso at nabali ito na kinagulat ni Grunbeld. Umikot si Guts at naghack na sinangga ni Grunbeld. Pero tumagos ang blade at nasugat ang katawan niya. Kaso ay kasabay din ito ang maraming pagkaubos ng dugo ng bida. Sinabi ni Grunbeld na panalo na si Guts sa duel nila. Pero naging dragon ito na sinabing ito ang final form at papatayin si Guts para sa master. Humampas ang buntot ng dragon na sinangga naman agad ni Guts. Kaya hindi makapaniwala parehong ang mga tao at ni Grunbeld mismo. Ngunit sirang-sira na ang katawan ni Guts dahil putol ang buto sa katawan. Umatake si Guts pero siya ang itinapon ng malaking ulo ng dragon. Gawa daw sa makapal na balat ang mukha ni Grunbeld tulad mo. Pero dahil mas makapal ang espada ni Guts ay nasugatan ang mukha nito. Muling umabante si Guts para sana lumaban sa dragon. Nagkalasog-lasog na ang katawan niya at hirap ng tumayo at may taas ang kamay pero gumagalaw ito ng kusa. Kaya naging concern si Isidro sa nakikitang lagay niya. Sinabi ni Shirka na may kakayahan ng armor na ma-adjust ang mga naputol na buto sa loob ng katawan ng nakasuot. At yung huling nagsuot nito na lumaban hanggang kamatayan ay naubos ang dugo. Nagalit si Isidro nang malaman ito dahil bakit daw ipinasuot ito ni Shirka. Nagtanong si Shirka kay Flora kung ano ang dapat nitong gawin. Kaya sinagot ni Flora ang witch na gawin ang dapat gawin ayon sa nalalaman niyang tama. Inutusan ni Shirka ang mga kasama na dahil tutulungan niya si Guts ay bantayan ng mga ito ang katawan niya. Nagtatanong si Grunbeld kung bakit hindi namamatay ang kalaban nito at siya pa ang nasaktan. Tapos dumating pa ang mga ekstrang halimaw na sinabing nabuburyong na sila at gustong makisali sa laban. Sinabi ng mga ito na nahihirapan naman na si Grunbeld kaya sumali na sila kaya nainis ang dragon. Pero sa isang iglap lang ay pinag-slice sila ni Guts gamit ng armas. Saka agad tinusok ang ulo ng isa. May isang malaking ipis na sinubukang malak si Guts kahit nasaktan ang katawan. Ngunit kinagat ng bida ang kamay niya na naputol. Kaya nabahala pang lalo si Isidro na hindi ito style ni Guts sa laban. Nakita sila ng mga dumating na monsters kaya sinabi agad ni Sir Paco na kung matalo siya ay itakbo nila agad si Shirka. Busy naman si Shirka sa oras na iyon na nasa loob ng pinanggagalingan ng galit ng armor. Nakita niya ang apoy na nabuo dahil sa mga pinagpatong-patong na galit ni Guts. Nilapitan niya ito at nakita ang mga memorya ni Guts tungkol sa Band of Hawk. Saka pa niya nakita ang mga nakaraan ni Guts sa impyerno kaya natakot si Shirka na feeling ay hinihigop papunta doon. Pero nakita niya ang ginawa nilang protection spell noon sa tatak ni Guts kaya nagka-compose ulit ang witch sa sarili at nahanap din ito si Guts na nire-representa ng apoy. Kinausap ni Shirka si Guts at sinabing huwag magpadala sa kinalalagyan dahil kung magkaganon ay kakainin siya nito. Sumagot ang nawawala sa sarili na bida na wala iyong halaga. Sinabi ng babae na alalahanin ng bida ang dahilan ng pakikipaglaban niya. Saka ipinakita ang mga kasama sa labas na lumalaban. Ipinakita din si Casca na hindi agad naalala ng bida pero sinabing pamilyar sa kanya. Ipinaalala ni Shirka ang pangalan ni Casca, at ang pangalan mismo ni Guts na unti-unting nakabalik sa pag-iisip nito. Pagbalik ni Guts sa sarili ay saktong umatake naman si Grunbeld ng malakas nitong pagbuga ng power. Pero tinakbuhan siya ni Guts na kaagad tinapunan ng espada ang mga nagpapahirap kina Isidro at Sir Paco kaya tigok ang mga ito. Kaagad din siyang tumakbo at pinuntahan ang nasa panganib na sina Casca at Fairness at hinati ang isang monster. Nagtanong si Fairness kung sino ang kanilang hero kaya tinanggal ni Guts ang kanyang helmet at ipinakita ang nanlilimahid na mukha dahil sa pakikipaglaban. Kaya nagulat si Fairness samantalang naiinis si Casca. Pabigat itong Casca na ito para kay Guts. Mabilis naman ang pagtakbo ni Sir Paco at Isidro dala ang katawan ni Shirka mula kay Grunbeld. Aatake sana ang dragon nang biglang matigilan dahil lumabas si Flora na lumaki na naging chicks at spirit sa pagitan nila ng mga bida. Sinabi ni Shirka na ayaw iwanan ng master nito. Pero sinabi ni Flora na masisira ang domain expansion na iyon at maglalaho kalaunan. At oras na rin para umalis si Shirka at tahakin ang sariling landas. Sabay nagpasalamat kay Shirka. Ayaw pa sana ni Shirka pero dinala na siya ni Guts saka sila tumakbo. Sinabi ni Grunbeld na hindi pa sila tapos sa laban pero mas naintriga siya sa apoy na dala ni Flora na maging siya ay hindi kayang matanggal. At nakatakas na nga ang mga bida at nagpaalam na sa isa't isa ang master at student. Samantala sa ibang lugar ay ipinakita si Laban kasama ng mga natitirang loyal servant niya at pinuntahan nila ang isang secret base ng mga resistance laban sa mga demon at cushion.
Nag-report ang resistance leader at sinabing dahil sa pananakop ng Kushan at mga demon ay maraming mga tao ang pinatay, nawalan ng karapatan, at ang nagrereklamo ay ginagawang alipin sa digmaan. Dagdag pa ng kausap ni Laban na buhay pa daw si Charlotte at nakatira sa isang tower. Kaya masaya si Laban na marinig ito saka sinabi ng mga kasama na basta mayroon pa ang royal blood ay may pag-asa pa ang kanilang kaharian. Nagtatanong ang resistance speaker na kalbo kung nasaan ang Band of Hawk, nang biglang isang buwaya ang lumabas at kinain ng isang tao ng buo. Natakot si Laban na nakakita ng halimaw sa unang pagkakataon habang ipinapaliwanag ng kalbo na gumagamit ng magic ang mga Kushan para gumawa ng half-beast half-men. Pag-akyat nila sa kapital ng Midland ay napakadilim nito, hindi pa rin makapaniwala si Laban sa nakita pero sinabi ng kalbo na ganun din sila noong una. Dahil sa pagkakaroon ng makapal na ulap sa city ay nagtago na ang mga tao para hindi makasalubong ng mga halimaw. May lumabas na malaking elepanteng halimaw at may armas na maso. Saka din humabaw yung buwaya na iniwanan nila kanina sa ilalim. Mabilis lang silang naipit ng dalawang malaking monster at inakala ng mga ito na magiging tae na sila. Pero may mga palason na tinamaan ang buwaya na dead on the spot. Mula pala ito kay Irvine. Dumating din si Locos na isang tusok lang nito sa halimaw ay tigok agad ang elepante. Sinabi ni Locos na magtago na muna ang mga tao dahil may paparating na malakas na lilinisin ang masamang atmosphere sa syudad. Saka din ito umalis. Ipinakita ang mga bida na nasa tabing dagat at excited si Isidro na maligo. Lumipad ang sombrero ni Shirka na pinulot ni Guts at ipinasuot sa bata. Nagtanong si Shirka kung ayos na ba talaga si Guts at sinabing dapat ay tanggalin din ni Guts ang armor. Pero ayos lang daw ang bida dahil isang buwan na pala ang nakalipas buhat ng huling laban nila. At masaya si Guts dahil pagkatapos ng matagal na panahon ay nakita ulit nito ang pagngiti ni Casca habang naglalaro sa tabing dagat. Mayroon pa itong last part mga lods kaya like na ulit dyan dahil malapit na ang Pasko. Kahit like na lang ang regalo ko mula sa inyo ay masaya tayong mag-upload pa ng mas maraming anime recap Tagalog.